isang maliit na bayan sa probinsya, may isang lumang bahay na kinatatakutan ng mga tao. Sinasabi na ang bahay ay tinitigilan ng mga espiritu ng mga dating may-ari nito na namatay sa isang trahedya. Isang gabi, isang grupo ng mga kaibigan ang nag-decide na mag-explore sa bahay. Pero hindi nila inaasahan na ang mga espiritu ay hindi lang mga anino sa dilim. Ang grupo ay binubuo ni na Alex, Jake, Emily at Sarah. Sila ay mga estudyante sa kolehiyo na naghanap ng thrill at adventure. Nang makarating sila sa bahay, sila ay nakaramdam ng kakaibang takot pero hindi sila umatras. Sa loob ng bahay, sila ay nagsimulang mag-explore. Nakita nila ang mga lumang furniture, mga larawan at mga gamit ng mga dating may-ari. Pero habang sila ay nagalalakad, sila ay nakaramdam ng mga kakaibang ingay at galaw. Biglang ang ilaw ay nagpapatay-patay at sila ay naiwan sa dilim. Nakita nila ang mga anino ng mga espiritu na naglalakad sa paligid nila. Sila ay nagsimulang magpanik at nagtakbo. Pero hindi sila makalabas ng bahay. Ang mga espiritu ay nagsimulang magsalita, "Bakit kayo nandito? Hindi kayo dapat nandito." Sila ay nagtakot at nagsimulang magdasal ng magdasal. Pero biglang, ang mga espiritu ay tumigil sa pagsalita. Sila ay nagtingin sa isa't isa. At nakita nila ang isang babae na nakatayo sa harapan nila. Siya ay may mga mata na pula at may mga sugat sa katawan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami namatay, sabi ng babae. At ngayon ikaw ang susunod. Ang grupo ay nagtakot at nagsimulang magtakbo pero huli na. Ang babae ay nag-transform sa isang demonic na nilalang at sila ay naiwan sa dilim. Ang demonic na nilalang ay nagsimulang maghabol sa grupo. Sila ay nagtakbo ng mabilis pero ang nilalang ay napakabilis. Nakita nila ang isang pinto sa harapan nila at sila ay nagtakbo papunta doon. Pero nang sila ay makarating sa pinto, sila ay nakita na ito ay nakakandado. Ang nilalang ay nagsimulang magsalita, "Hindi kayo makakakalabas ng buhay sa bahay na ito." Ang grupo ay nagpanik at nagsimulang maghanap ng paraan para makalabas. Si Alex ay nakita ang isang bintana sa itaas at siya ay nagsuggest na umakyat sila doon. Sila ay nagsimulang umakyat pero ang nilalang ay nagsimulang maghabol sa kanila. Nang sila ay makarating sa bintana, sila ay nagluksong pababa pero si Sarah ay nahulog at naiwan sa kamay ng nilalang. Ang mga kaibigan ni Sarah ay nagtakbo ng mabilis pero hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sila ay naghanap ng tulong pero wala silang makita. Ilang araw ang lumipas at ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang magtanong sa mga tao sa bayan. Sila ay nakita na ang bahay ay may isang madilim na kasaysayan at ang mga dating may-ari nito ay namatay sa isang trahedya. Sila ay nagsimulang mag-realize na ang bahay ay may isang sumpa, "Di maayos mama." At ang nilalang ay ang espiritu ng isang babae na namatay sa bahay na iyon. At ang mga kaibigan ni Sarah ay nag-decide na bumalik sa bahay upang hanapin siya. Pero huli na, ang bahay ay nawasak at ang mga labi ni Sarah ay nakita sa loob. Ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang matakot at sila ay nag-decide na wag na bumalik sa bahay na iyon. Pero ang tanong ay, ano ang nangyari sa mga espiritu ng mga dating may-ari? At ano ang mangyayari sa mga kaibigan ni Sarah? Ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang magtakot at nag-decide na wag na bumalik sa bahay na iyon. Sila ay nagbalik sa kanilang mga tahanan pero hindi nila maiwasan ang mga bangungot tungkol sa nangyari. Ilang linggo ang lumipas at ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang makatanggap ng mga kakaibang mensahe. Sila ay nakatanggap ng mga liham na may mga salitang, "Hindi kayo makakaligtas at sasaktan ko kayo." Sila ay nagsimulang matakot at nag-decide na magtungo sa isang pari upang hanapin ang tulong. Ang pari ay nagsabi na ang bahay ay may isang sumpa at ang mga espiritu ng mga dating may-ari ay naghihiganti sa mga taong pumasok sa bahay na iyon. Ang pari ay nagbigay ng isang ritual upang tulungan ang mga kaibigan ni Sarah na makaligtas sa sumpa. Sila ay nagsimulang maggawa ng ritual pero hindi nila alam kung ito ay gagana. Ilang gabi ang lumipas, ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang makaramdam ng mga kakaibang sensasyon. Sila ay nakaramdam ng mga galaw sa paligid nila at nakita nila ang mga anino ng mga espiritu. Yotis gabi pa ni Sarah ay nagsimulang magtiwala sa pari at nagsimulang maghintay ng resulta. Ilang oras ang lumipas at ang mga espiritu ay nagsimulang manahimik. Ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang magramdam ng mga kakaibang sensasyon at nakita nila ang mga anino ng mga espiritu na naglalakad papalayo. Ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang magtiwala na sila ay nakaligtas sa sumpa. Pero nang sila ay nagsimulang magtiwala na sila ay nakaligtas, biglang ang mga ilaw ay nagpapatay-patay
At ang mga kaibigan ni Sarah ay naiwan sa dilim at hindi sila makakakita ng anuman. Sila ay nagsimulang matakot at nagsimulang maghanap ng paraan upang makaligtas. Biglang ang mga ilaw ay nagbalik at ang mga kaibigan ni Sarah ay nakita ang isang babae na nakatayo sa harapan nila. Siya ay si Sarah, pero ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Sarah, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ng mga kaibigan ni Sarah. Hindi ako si Sarah, sagot ng babae. Ako ay ang espiritu ng bahay at kayo ay mga biktima ko. Ang mga kaibigan ni Sarah ay nagsimulang matakot at nagsimulang maghanap ng paraan upang makaligtas. Pero huli na, ang babae ay nag-transform sa isang demonic na nilalang at ang mga kaibigan ni Sarah ay naiwan sa kamay ng kamatayan. Ilang araw ang lumipas at ang mga kaibigan ni Sarah ay hindi na nakita pa. Ang bahay ay naiwan na walang nakatira. Sung rabbit sa buno yung bahay ay pinag-uumpukan ng mga espiritu ng mga biktima. At ang espiritu ng bahay ay nagsabi na hindi kayo makakaligtas. Sasaktan ko kayo lahat. At dito nagtatapos ang kwento. Sana nagustuhan mo, paki-like, share, and subscribe. Pindutin mo na din ang bell para updated ka sa video ko.